na, linawin na, tapusin na. At kapag nasagot, lahat tayo ay malilinawan. Because hearings like this work both ways. We can proceed, but remember, we can also dismiss. After we go through this process, and after we review the evidence, we will be asking ourselves, may probable cause ba o wala? Pwede nating ituloy, pero pwede rin nating ibasura. Kaya kung may katotohanang magpapawalang sala, mas lalong dapat itong marinig. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan, para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan at tinatalikuran, lalong lumalaki. Para sugat na ayaw linisin, habang pinapatagal, lalong lumalala. Third, at ito yung panghuli na kailangan kong banggitin. We recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw, ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers, lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamara. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito. Tandaan natin na lumipas na ang 1 taon
at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong Kamara ayon sa ating mga patakaran. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical at baka hindi masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At marahil, iyon ang layunin nila. Lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Habang nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice-Presidente? We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Narito po ang proseso para linawin ang mga akusasyon. Dito natin ito dapat pag-usapan. Let us not forget that what is truly supreme is the Constitution. Malinaw ang sinasabi ng Konstitusyon. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Hindi ito imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Ito ay mandato ng konstitusyon. Now, the Vice President says, the petition in the Supreme Court is not meant to avoid the process, but to seek clarity. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. In closing, let me stress, this process is not about personalities. It is about accountability. It is about responsibility. Ito ay paninindigan para sa katotohanan. Impeachment is the people's constitutional mechanism to hold public officials accountable. Tandaan natin, ito ay pagtukoy lamang kung may probable cause o wala. At bahagi ng prosesong ito ang pagdinig natin ngayon. Isang pagkakataon upang linawin ang mahalagang issue sa kasong ito. Inaasahan natin ngayon ang pagpapaliwanag ng mga ebidensya mula sa COA, sa NBI, PSA at marami pang ahensya. Inaasahan din natin ang pagdalo
ni Ramil Madriaga na sa kauna-unahang pagkakataon at sa isang public hearing ay makakapagpatunay sa kanyang salaysay. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Uulitin ko po, hindi ito paghusga. Gusto lang nating maliwanagan. Gusto lang nating matiyak kung dapat bang umusad ang proseso. Our duty is not to pass final judgment, but to clarify and in the process to seek the truth. Truth is rarely simple, and it is never convenient. We do not pause our search for it simply because, first, there are some procedural questions. Second, there are more pressing problems. And third, there are petitions before the Supreme Court. No, we will not pause to that. Guided by the Constitution and the will of the people, truth must be pursued regardless. It remains the foundation upon which justice and accountability stand. We must continue to follow it wherever it leads, guided not by fear, not by expedience, but by the voice of conscience and the trust of the nation. Sa huli, babalik tayo sa simula, pagsuri natin ng ebidensya, ano ang tunay na gagabay sa atin. Hindi lamang batas, kundi tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi ang pananagutan.